Magandang umaga po mga kalingap. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa mga viewers, subscribers at mga sponsors po. Magandang umaga din po sa ating mga butihing OFW na patuloy pong nanonood at nakikinig sa ating mga videos po. Sa umaga pong ito mga kalingap ay andirito po tayo sa kanila Ate Marisa. May mga bagay-bagay lang po tayo na gusto nating klaruhin. At wala po kasi dito mga bata dahil alam bago daw po nagbagyo ay umalis na yung mga bata. So maaaring Biyernes pa nag-alis na ang mga bata. So alamin natin kung bakit umalis ang mga bata at anong dahilan kung bakit sila ay biglang nagsialisan. Pero ganun pa man, malalaman natin lahat ngayon kay Ate Marisa mga kalingap kung ano pa ba ang mga problema at bakit nagsialisan ang mga bata. Hindi ko rin po alam, wala naman po sinasabi sa akin si Chloe. So malalaman natin ngayon kung ano po ang dahilan. Ang naiiwan na po dito sa tindahan po si Ate Marisa at ang kanyang bunsong anak. Tao po, magandang hapon po, Ate Marisa. Kumusta ka? Ayos lang. Bakit nga pala wala yung mga bata? Nagpunta po sa bundok. Namundok sila simula nung Sabado o Biyernes pa? Basta yung nagbabalingaw kaya po ako ay nagsama doon sa bundok. Simula pa ng Biyernes? Biyernes po yata yun. Hindi mo na alam kung kailan umalis yung mga anak mo. Bakit anong dahilan si Marisa at bakit nagsialisa ng mga anak mo? Doon na muna daw po sila. Doon lang daw muna sila. Hanggang kailan sila doon sa bundok? Hindi ko po alam. Hindi mo rin po alam. Bakit ikaw ang nanay hindi mo na alam kung saan pumunta yung mga anak mo at kailan sila babalik? Bakit wala ka nang alam sa kanilang lahat? Ano bang naging dahilan? May problema pa? Wala mo. O baka may problema lang. Wala po ako. Sana po ang maalis ay trabaho sana po ako. Ayaw nung papa po ay maliit daw po. Oo. Bakit? Nag-aaway kayo? Malamang nag-aaway kayo dahil hindi naman sa magkaganito ang buhay nyo. Umalis yung mga bata, bigla-bigla, sabay-sabay pa sila lahat. Hindi naman po kami nag-aaway. Kaso lang para tipid daw po, duman muna daw po sila. Tipid? Kahit naman nandito sila, ganun pa rin naman ang kuryente nyo at gastos nyo. So ano ba talagang, mayroon ba talagang dahilan kung bakit nagsialisan ng mga bata? Baka meron silang ikinasama ng loob, Ate Marisa? Wala naman po. Wala ba? Wala. Sigurado ka? Wala po. Kasi baka meron sila ikinasama ng loob kaya sila nagtago o masamang loob sa'yo kaya sila bigla namundok. Hindi man. Simula nung Biyernes, umalis na sila. Hindi man. Gusto po kami nila sama po. Gusto nila masama doon. Wala bang ibang nangyayari kung bakit nandoon sila? Sigurado. Ate Marisa, hindi naman ako sa nakikialam. May nalaman kasi ako, Ate Marisa, kaya sigurado ako nagtampo ang mga bata. Ano bang totoo talaga? Wala. Meron tong dahilan, Ate Marisa, kung bakit sila pumunta sa bundok. Bakit sila umalis? May tampo sila sa'yo? Wala po. Ate Marisa, magdiretsuhan na lang tayo. Hindi ako nakialam sa buhay mo. Ang akin lang dito, pangalagaan mo yung mga anak mo. Ate Marisa, magtapat ka ng totoo para malaman natin ang problema dito ngayon. Mayroong problema na dinadanas kayo ngayon at yung mga anak mo, alam ko kung bakit lumalis sila. Magsabi ka ng totoo. Dahil po ano sisip yung boyfriend ko po pinapunta ko ulit. Yun. O di tumama ako. Nagpunta po talaga po.
Nagpunta dito yung boyfriend mo. Ayun. Ate Marisa, nag-asawa ka uli. Hindi pa man ako nag-asawa. Gusto niyo pong mag-asawa din niya sa akin. Sabi niya nga po, pupunta kami dito at mapaalam daw din sa papa ko. Oo. Kaya lang po, sabi ko hindi pa po ako handa mag-asawa. At ang mga anak ko po maliliit pa. Oo. Saka marami po akong anak. Ilang araw tumira dito yung lalaki at yung mga anak mo, alam ko, nayak ako. Sige, tuloy lang natin. Alam ko, isang gabi nagpunta po dito, tapos umuwi po doon sa kanila. Mm. Tapos, nung nagpunta po dito yung mga kapatid ko, nagpunta po din siya ulit dito. Oh. At gusto niya po makausap yung papa ko. Oh. Nagpunta po dito ang papa ko, pero hindi po sila nagkausap ng anak. Oh. Nagmamadali din ang papa ko. Nagmamadali din. Tapos nagalis na rin po sila. Ay siya. Mm. Kasi po nagtatrabaho po siya sa Batangas. So ngayon, lumalabas ang katotohanan. Hindi sila umalis doon dahil gusto nila doon. Saan? Umalis yung mga bata dahil masama ang loob sa iyo. Malamang, sa tingin ko lang. Ay, hindi man po. Kasi Hindi ba? po, kumbaga, sabi ko sa kanya, hindi ko talaga kayang kayo buhayin. Kaya, yun na lang solusyon ko. Ano ang solusyon mo ang pag-aasawa muli? Opo, para may katulong tayo. Ate Marisa, kulang ba ang binibigay ng kalingap sa iyo at para kailangan mo mag-asawa muli? Para meron ka uling Para po sa akin, ayaw ko na din kasi mag-vlog. ayaw mo na rin magpa-vlog. Grabe din po ang grabe na din po ang tanong niya. Sa anong dahilan? Kulang ba ang binibigay ko sa inyo simula noon? Hindi man po kayo nagkulang sa amin. Kasi man po, yung mga basher ay sobra na po. Kung baga sa Indo na lang po. Araw kayo na magagibig naman po ako sa inyo. Nagpapahirap naman po ako. Dahil man po ang kalinga po, dahil man po nagkulang. Tagalog, Marisa. Tagalog. Hindi man po kayo nagkulang para sa amin. Pero po, yun na po garo ang patapusan mi na para i-vlog din po. Para matuto din po kami sa sarili. Para matuto magtrabaho talaga. Hindi So, po kami mag-asa sa iba. yung mga anak mo, silang ayaw magpatigil mag-vlog dahil kailangan nila yung tulong ng kalingap. Bakit ikaw gusto mong matigil? Para po, wala nang gulo po. Wala. Para hindi na kami pumabas na sobra-sobra na po ang pag-uhusga sa mga ng tao. Grabe na po ang basher ko, grabe pa ang pag-uhusga sa akin. Yung mga tao, kaya po, mas bilay po, hindi na lang pala. Kaya po, kung okay lang po mag-vlog na yun, update ko lang sa ako sa bahay namin, kung anong nangyari sa bahay namin. Ate Marisa, Kasi po sinasabi ko sa amin, asa na lang po kami sa inyo. Ay, sabi ni Mariel po, parang naman tayo naman, hindi tumamang sinasampal na eh. Kaya simulat po na yung labas na kami, sabi, parang nahihiya na po ako na magpapablag. pero ang nakita mong solusyon ang pag-aasawa muli. Hindi po solusyon ng mag-asawa, kaso lang po, para po wala akong choice. Meron ba kayong narinig sa kalingap ni isang salita sa lahat ng mga tinutulong namin sa inyo? Wala po. Wala naman. Bakit kayo namumblema sa tulong na ibinibigay sa inyo ng kalingap na wala naman kayong narinig na isang kusing, ni isang paninisi, ni isang panunumbat mula sa kalingap? Wala po kayong kaso na po. Para kung naguguluhan na din po sa nangyayari po. Parang sinasampal po kami ng mga nagpukumit po sa ba kami sinasampal. Parang yun ba po, parang yung sa kalingap na lang parang magtakain sa amin. Yun na lang bubuhay sa amin. Natural, alagaan kayo ng kalingap dahil simula't simula inaalagaan naman kayo ng kalingap. Bakit mo iniintindi yung mga baser na hindi nila alam ng mga baser ang punot dulo at ang dahilan kung bakit hindi kami tumitigil sa inyong pagbablog? Yung mga anak mo, duda ako na may tampo sa iyo. Hindi sila kusa-kusang aalis. Hindi sila kusa-kusang pupunta sa bundok nang hindi ko alam, Ate Marisa. Nagkatampuhan kayo dahil nagdala ka dito, nagpapunta ka rito ng boyfriend mo.
Hindi man po alam po nito. Nagpaalam man po ako sa kanya. Nagpaalam ka? Nagpaalam po ako sa kanya. Kay Marian ako una nagpaalam. Saka kay Chloe. Tanggap ba nila? Eh, hindi po na ayaw na din po niya ako mag-asawa. At hindi daw po na solusyon yun para sa problema namin. Hindi po daw solusyon. O di, maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi nila tanggap na mag-aasawa ka uli. Opo, parang ayaw din po nila. Ayaw talaga nila, unang-una, hirap na nga kayo sa buhay, mag-aasawa ka pa muli. Unang-una, hindi pa nawala sa kanilang puso ang kanilang ama. Napakabata pa Ate Marisa para mag-asawa kang muli, gayong meron ka pang maliit na bata. Sigurado kapag nag-asawa kang muli, buntis ka na naman, meron ka naman ulit na anak. Sana isinasakripisyo at inisalang-alang mo rin ang mga anak mo dito, Ate Marisa, sa desisyon. Kung baka naman iniisip ng lalaki na meron kang magandang bahay, kaya siya ay desididong manligaw sa iyo. Alam niya po na tinutulungan lang po. O, alam niya. Alam niya. So nakikita niya ang tulong ng kalingap sa inyo. O, so nakikita niya na meron siyang matitikmang biyaya dito sa tulong na nakukuha ng kalingap sa inyo. Mula sa inyo. Sa inyo, mula sa kalingap. Hindi maglalakas ng loob ang lalaking yan na manligaw sa iyo, Ate Marisa, kung hindi wala siyang nakikitang may pakinabang dito sa bandang dulo at sa bandang uli. Ate Marisa, nandito ako hindi para pakialaman ang gusto mong mangyari sa buhay. Nandito ako para payuhan sana kita na isalang-alang mo ang iyong mga anak. Alam kong hindi nila gusto ang nangyayari sa buhay mo ngayon. Ang liit pa ng anak mo, ayan o. Kumbaga, si Marina, palayasin ako sa harong na yun. Ha? Kung si Marina, palayasin ako dito sa bahay na ito. Kaya sabi ko, sinusunod lang pa ako siguro mag-asawa at magsama na doon. No. Sigurado, ganun talaga ang magiging reaksyon ng mga anak mo. Palalayasin ka talaga dahil hindi ka na... Kahit ito pa kung wala man akong ano, sabi niya ay papalayaso na lang daw. Ako siya daw dito ang matira. Oh. Sabi ko, sige, magtira ko dito. Paano siya magpalayas gayong ang bahay na ito para sa inyo? Pero sa totoo lang, Ate Marisa, kung ikaw mag-aasawa, may iwan ang bahay na to sa mga anak mo. Hindi ka matira dito. May iwan ka dito at patuloy kong tulungan ang mga anak mo. Tinatanggihan mo ang tulong pero ang anak mo patuloy tutulungan ng kalingap hanggat nandito sila. Kagayaw ko na po, ayaw na nila din. Ayaw na nila. So mag-usap tayo. Pabalikin mo yung mga anak mo, mag-usap tayo lahat. Para itigil na natin ang vlog. Sa ngayon, hindi pwedeng ikaw lang maringgan ko na ayaw mo na. Gusto kong marinig mula sa mga anak mo na ayaw na rin nila at hindi na nila kailangan ng tulong ng kalingap. Tama ba ako, Ate Marisa? Hindi po. Kung para sa akin po, kailangan nila po ang tulong. Kaso lang po sa ngayon po ay parang gulong-gulong po. Sabi ko sa kanila, mapapigil muna tayo magpabot at grabe na sobrang nababasa tayo. Nakakahiya na tayo masyado. Nakakahiya. Ngayon pa kayo nahihiya sa pagkatapos ng lahat ng itinulong sa iyo ng kalingap. Ngayon pa kayo nahihiya. Dapat nilulunok na lang natin ang ating pride, Ate Marisa, para mabuhay tayo at mabuhay yung mga anak mo. Pauwiin mo ang mga anak mo, mag-uusap tayo at pag-usapan natin lahat ng bagay na ito. Handa naman din akong tumigil para sa inyo ikabubuti. Ano, Ate Marisa? Kung yan ang desisyon mo at yan ay desisyon nyo ng buong pamilya nyo, wala naman akong karapatan na tanggihan kayo. Ako nandito lang para tulungan kayo. Kung tuloy-tuloy po kasi kami nakabasa. Grabe na po, lalo na sa kung akala nila manghusga sila sa grabe ang husga nila sa akin, sobra-sobra. Lalo na dito sa pagpinagtapat mo ngayon na meron ka na lalaki. Sigurado ako, Ate Marisa, na mas maraming magagalit sa iyo dahil inuuna mo pa pag-asawa kaysa alagaan ng iyong mga anak. Ha? Ayun, po, hindi pa, sabi ko sa kanya, hindi pa ako handa po mag-asawa. Malinis pa ako ang anak ko. Sana ganun ang panindigan mo, hindi mo pinapunta rito yung mga lalaki. Alam ko,
ama din ako, Ate Marisa, at naduman din ako sa pagiging anak. Naintindihan ko yung damdamin ng mga anak mo kung bakit sila nagsialisan at umalis sa araw na darating na dito yung lalaki na yan. Biyernes pa sila umalis, at ang mga sagot mo hindi mo alam kung kailan umalis. Siyempre may tampuhan kayo. Wala man po may talaga po nagsama po sila doon. May pistahan po doon na. May pistahan. Ngayon po, distinct po ngayon. O bakit hanggang ang ulo pa sila uwi? Mrs. Love, pakialagaan mo yung bata. Dali kami. Naman. Mrs. Love, pakialagaan mo yung mga bata. Tara. Para makapag-usap kami ng maayos. Yan. Ate Marisa, sa desisyon mo na pag-aasawa, Hindi man po ako mag-asawa. May boyfriend pa ako pero hindi po ako mag-asawa. hindi ka mag-asawa. Hindi po. Salamat kung hindi ka mag-asawa. Hindi po ako mag-asawa dahil po sa mga anak. Kasi kung ako naman mag-asawa po, baga nandyan lang ang pag-asawa po. Pero hindi po ako maasawa. Kung baga buong boyfriend lang po yun. Boyfriend lang. Opo. Pero alam mo naman kung boyfriend lang, saan patutungo ang pagiging boyfriend, Ate Marisa? Siguro po sa pag-aasawa. Sa pag-asawa din. Opo. Kaya nga. Ako, Ate Marisa, hindi ako nakikialam sa damdamin na meron ka. Ang iniisip ko lang dito yung mga anak mo, ano na lang magiging buhay nila pagdating ng araw na ikaw mag-aasawa. Kasi Ate Marisa, mahati na yung atensyon mo sa dalawang pamilya pagdating ng panahon. Tama ba ako mali? Tama. Naisip mo ba minsan sa iyong sarili na magkakaroon ng puwang ang anak mo at sa magiging pamilya mong panibago? Tandaan mo ito, Ate Marisa. Pamilyado yung lalaki. Tama ko mali? Siya po, Hiwalay sa pamilya-asawa. Pamilyado din siya at may mga anak din. Tama ko mali? Tama. Mahati ang isip mo, Ate Marisa, sa tatlong pamilya. Mula sa isang pamilya na inalagaan mo, magiging tatlong pamilya kagad ang intindihin mo. Sa tingin mo, tama ba? Mali na po. Mali. Tawa ako na ganito. Kaya nga. Alam ko po pinag-isipan ko rin po yun kasi kumbaga po may pamilya din siya. Para pong madata din para sa akin. Kaya ang pag-aasawa po iniisip din po yun. Siya nga po nagpunta siya po hindi pero po kumbaga sabi ko sa kanya hindi pa po ako mag-asawa at sabi ko maliliit pa ang mga anak ko. Tsaka sabi ko nga bawal po dito ang lalaki katulad po na binablog kami yung bahay na ito gawa sa Kalinga. Tama. Pag-isipan mong mabuti, Ate Marisa, at 10 bisis o 20 bisis pag-isipan mo ang desisyon na ito sa pag-boyfriend mo na yan. Mula sa isang, alam mo sa totoo lang, ito palang mga ilang pirasong anak mo, hirap na hirap ka na. Tapos kukuha ka pa ng lalaki, may pamilya din. Dalawa ng pamilya alagaan mo. At magkakaanak ka doon sa lalaki na nagiging asawa mo. 3 pamilya na alagaan mo, Ate Marisa. Hirap ka na nga dito sa unang pamilya. Sa tingin mo, maalagaan mo pa sila. Mabibigyan mo pa ng priority ng mga anak mo. Siguro po, hindi na din. Hindi na. So sana, ayaw ko makialam sa damdamin mo kasi damdamin mo yan. Ang akin lang yung kapakanan ng mga bata na naiiwan dito. Sobrang kawawa sila pagdating ng araw. At Ate Marisa, hindi ko sila pwedeng iwanan kahit sabihin mo hindi na kayo magpa-vlog. Naaawa ako sa mga anak mo. Nakakaawa mo po sila. Nakakaawa, hindi ba? So sana, alang mo rin damdamin ng mga anak mo, Ate Marisa. Hindi solusyon ang pag-aasawang muli sa ganitong sitwasyon. Okay, sa mga ilang taon mo lang ngayon, stable na mga anak mo, nasa maayos na buhay ng mga anak mo, pwede ka na mag-asawa, Ate Marisa. Pero sa ngayon, na napagganitong sitwasyon ng mga anak mo, hirap na hirap ka pa. Kay Marian pa lang, suko ka na. Ay, sobra na po. Suko na talaga po ako sa inyo. Totoo yan. Kay Marian pa lang, suko ka na. Dadagdagan mo pa ba ng problema, ang problemang dinadala mo? Para po kayo para sa sarili ko. Parang hindi ko po sila kayang buhayin. Hindi mo na sila kayang buhayin, pero nakalimutan mo ba ang papel na ginagampanan ko sa pamilya nyo?
Kasi nga yung si Marian ayaw na din niya mag-public. Totoo yan. Wala na po akong kristal. Wala na po talaga akong church. Kahit ayaw ni Marian na magpa-vlog, ang mga tao naman ayaw naman talaga kay Marian. Nakita mo ba sa vlog? Ang i-vlog ko, ikaw, si Chloe at si Darlene at saka itong bunso. Bakit mo inintindi yung mga baser? Bakit hindi mo inintindi yung tulong na binibigay sa inyo ng Kalingap? Nakakasakit na din. Natural. Tanggapin natin ang masakit ng mga salita, pero doon tayo natututo dapat lumaban. Doon tayo kukuha ng kalakasan. Doon sa mga baser na nagsasalita na hindi magaling. Nandyan sila. Kung ayaw na nila sa'yo, bakit tayo ang dami pa nagnunood sa inyo? Dahil mahal ka ng mga baser. Mahal kayo ng mga baser. Gusto lang ng mga baser, matuto kayo sa inyong sarili. Gusto ng mga baser na may makita silang pagbabago sa buhay nyo. Isa lang alang mo ang anak mo, Ate Marisa. Naawa ko dito sa mga anak mo. Hindi ko sila pwedeng iwanan. Si Marian, given na. Hindi na talaga pinapablog si Marian. Dapat naintindihan nyo na noon pa man si Marian, ayaw na ng mga tao kay Marian. Susundin mo pa si Marian na alam mong mali si Marian, dadami na ang problema nyo. Ate Marisa, intindihin mo muna mga anak mo. Hindi kita pipigilan sa damdamin mo, Ate Marisa. Hindi kita pipigilan. Maliit pa ang mga anak mo. Sobrang liit pa nitong bunso mo na magkaroon na naman ng panibagong problema. Ate Marisa, isipin mo palagi, sa unang pamilya mo, hirap na hirap ka na. Dadagdagan mo pa ng pamilya na may pamilya, lalong ang una mong maiwanan yung mga anak mo. Maganda si Chloe. Anytime pwede magiging mapariwara si Chloe. Yun na lang sana ang bantayan mo. Si Darlene, si Chloe at saka si Daryl. Hindi mo na dapat iniintindi. Si Marian, huwag mo intindi si Marian. Given na si Marian na hindi na natin kailangan i-vlog pa. Grabe na po. At pag yung baga pong tuwing nag-aaway kami, tapos lumayas kami sa bahay na yan at bahay ko yan. Sabi ko, sige, siguro ako, solusyon sa lahat ng problema ko. Mag-asawa na lang po ako at magsama ako sa asawa ko. Sabi ko, ganun. Tapos, ang problema natin kay Marian, yung pagkamahilig niya sa lalaki, sinabayan mo pa. Nag-boyfriend ka pa. Ate Marisa, isalang-alang mo anak mo. Sa totoo lang, hindi ako makikialam sa damdamin na meron ka ngayon. Ang akin lang pakiusap na lang para sa mga anak mo. Magtulungan tayo para sa mga anak mo. Hindi ko kayo iiwanan, may views man kayo wala, hindi ko kayo iwanan. Dahil naawa ako kay Chloe. Naawa ako kay Darlene. Naawa ako kay Daryl. Sana kaawaan mo rin ako. Humihingi ako ng konting pangunawa at awa mo lang sa'yo. Huwag naman ganon. Hindi solusyon ang pag-aasawang muli para mapagtakpan at mapagtaguan mo ang problema ang dinaranas mo ngayon. Siguro nga po, sobra na kasi po baga gulong-gulo na din po. Hindi ko araw mo kumbaga po, parang wala na po ako makapitan. Hindi yun ang solusyon, mas lalong malaki ang problema mo. Mas lalong madagdagan yung problema mo, Marisa. Hindi, sa tingin mo yun ang solusyon. Para sa akin, hindi yun. Kung hirap ka nga ngayon sa mga anak mo lang, paano na madagdagan? Siyempre, huwag mo sabihin na pag may asawa ka, hindi ka magka-problema. Isa dito, ang una-unang magka-problema dito, anak mo at yung magiging, yung sinabi mong boyfriend. Siya nga po, yung kumbaga po, parang wala na po din ako makapitan. Kaya yung parang, yun na lang ang solusyon ko sa mga problema ko. Para sa akin naman, bilang nanay din ako, mas lalong madagdagan ang problema mo kung yung boyfriend na yan, patutungo na yan sa mag-aasawa ko. Hindi yun ang solusyon para sa akin, ha. Kasi mas lalong,
mas lalong madagdagan ang problema mo sa mga anak mo. Kasi una-una dito, ikaw ang mahirapan makisama sa mga anak mo. Kasi hindi naman natin alam na yung mga anak mo ay talagang totaling boto sila dyan dahil sariwang-sariwa pa ang nangyayari sa ama nila. Yun. Ang tingin mo ay yan ang solusyon, mali yun. Kung ako sa'yo, mag-focus ka sa mga anak mo dahil lalong-lalo si Louie, kailangan ka niya. Kung may boyfriend ka, mahahati kasi ang attention mo. Kasi hindi naman pwede nga hindi ka sa boyfriend mo. Magagalit yung boyfriend mo, tapos yung mga anak mo dito. Baka may mangyari pang hindi din maganda kasi puro mga babae yung mga anak mo. Kailangan ka talaga nila. Kaya pag-isip-isipan mo na ang akala mo yan ang solusyon na yung boyfriend na yan, sa tingin ko hindi talaga yan ang solusyon. Lalong bibigat ang problema mo. Mga anak mo ngayon, lalo na si Marian, baka lalo na hindi ka na tuloy irerespeto ng mga bata dahil dyan. Ako lang kasi kung ako lang, may anak na ako, hindi na, sa mga anak ko na lang. Magpakahirap ako kumita para sa mga anak, pero hindi naman kayo pinapabayaan ng kalingap. Andyan pa rin yung mga na tulungan. Kung hindi na si Marian, kayo ang kailangan tulungan, si Chloe. Nawawagan din po ako kay Marian kasi sa sobrang sinisisi ko din sa mga nangyari mas talaga kung bakit siya. Kasi sa tingin ko, si Marian lalo na ngayon na may boyfriend ka, mawawalan siguro mawawala na yung respeto ni Marian sa'yo. Kasi alam na natin ugali ni Marian. Tapos, baka lalo pa yung mag-rebuild kasi doon pupunta yan mag-boyfriend talaga. Mapupunta yan doon sa mas lalong problema kasi hindi mo pa totally lubos yung ugali ng lalaki. Hindi pa natin alam kung ano talagang klaseng tao yan. Lalong may pamilya pala yan. Yan, pag-isipan mo mabuti. Bilang parang kapatid mo na rin ako, nakakatandang kapatid. Ayaw din na po ng mga kapatid ko. Sabi nila, mahirap po mag-asawa nga. Talaga, totoo yan. Napapag-isip ko po yun na mali. Kumbaga, ay yun nga, sabi ni Maria, hindi na tayo magpapablog sa ganito. Di sabi ko, yung mga parang kumbaga, nawawala na akong pag-asa na. Saan ko kayo kukuhain yung mga pagkain ng bati o kaya pagpaaral? Huwag kang magpakawala ng pag-asa. Basta kumilos lang tayo, maniwala ka. Magtatrabaho talaga ako. Sana ayaw man ng papa. Sige, Daryl daw nga, maliit pa. Sabi ko na kayo, gagawin ko sa sarili ko. Huwag kang magpakawalang pag-asa. Hindi yun ang solusyon. Mas lalong, sa nakikita ko lang. Maganda pa nga wala kang asawa, wala kang iniintindi. Sarili mo lang. Maganda sana po walang asawa at sa yung mga kung anong gusto mo po, okay lang. Kaysa na may asawa. Hindi mo mamalayan, mga anak mo Marisa lumalaki, hindi mo mamalayan, nagkapagtapos na si Louie ng pag-aaral, si Darlene, di ba? So, huwag ka na magpakawala ng pag-asa, hindi solusyon ng pag-aasawa. Nalilito na din po ako sa kaiisip. Pray lang, magdasal ka lang sa Panginoon na hindi ka mapunta sa kasi kailangan ka ng mga bata. Hindi mo ba alam na lalong mapahamak siguro yung mga anak mo, lalo't babae, kung mawala ka dito? Kaya kailangan ka ng mga anak mo. Hindi pwede yung solusyon na masama ka sa boyfriend mo. Mas lalong hindi mo po ako dun matama na iwan ko mga anak ko, hindi ko po yung gagawa. Yung mga lalaki kasi,
ano din yan kung hindi mo sundin yung gusto nila. Lalo kang matutuliro. Dahil na problema na po sa lalaki, problema pa mga Hindi po ako bata. sa kanya masama kung sabi ko hindi ako sa kanya masama. Gusto ko ang mga anak ko alagaan ko. Para ano yung pag-boyfriend, mas lalong machichismis ka lang. Ba, ayaw mong mababas. Dapat iniwasan mo na lang yan. And, ang mahalaga sa atin ngayon, yung mga anak mo, dito ka na lang kumuha ng lakas. So, pag problemahin mo, may bahay ka na. Total, makaahon ka dito sa tindahan mo na to. May alay mo, meron mag-ano ng puhunan dyan. Basta, pag ilihin mo yung ano, paghawak ng pera, huwag mong iasa sa mga bata. Ikaw talaga mismo. Huwag mong iasa sa mga bata. Kung anong meron dyan, kung may pera man dadating na kahit 2,000, ilagay mo kung ano lang yung magkasya, ilagay mo dyan, yung Dala po importante. ng papa ko yung mga job na yun. Ha? Dala po ng papa ko. Oo, kung ano lang kayanin, kung anong pera mo dyan. Yung kung ano, bili kayo, bili namin ng supply. Yan, kung ano pwedeng, yung kailangan yung ano, yung mabinta lang, makakaraos din kayo. Kung kinakailangan maglugaw tayo, basta sama-sama lang kayo, maraos lang yung isang kainan, gawin mo. Huwag yung gano'n na mali talaga yan. Ako hindi ako kontento sa desisyon mo. Akala mo yun ang solusyon, pero tingin Kung ko pag okay ay nagpunta po siya dito at pista doon sa kanila ko. Hindi man totally pa ako magkaasawa. Kumbaga, nagpunta po siya dito tapos nandito po yung papa ko. Ay, yung kapatid ko kasi po nagpunta dito. Yan na to. Hinatidan pa ako ng bigas tapos yan yung hinatidan sa akin dito. Tapos nalulog na nila na parang kasi naramdaman din nila, alam nila kung mag-ano-ano ka, mag-aasawa ka muli. Hindi lang naman ang mga bata ang mahirapan, pati sila ramdam din nila yun. Kasi maaawa sila sa mga bata, yung mga babae pati. Wala pa nga isang taon to si Daryl, agad na. Ayan mo, makatapos si Chloe, si Daryl, bahala ka na. Pwede mo nang iwanan yung mga bata pag gano'n na ang edad. Sa ngayon kasi hindi pa, parang tingin ko talaga hindi pa pwede. Kailangan ka pa ng mga bata. Mamaya na. Be, walang tao dyan. So, ganun na lang, Ate Marisa. Pag-isipan mong mabuti, hindi ako nakikialam sa damdamin na meron ka ngayon. Ang akin lang, yung kapakanan ng mga bata, ang iniisip ko. Si Marian, given na, hindi na kailangan i-vlog. Given na yan si Marian. Pero iniisip ko, Marisa, pagdating ng araw, ngayon pa lang wala ng respeto si Marian sa'yo. Lalo mawawala ng respeto si Marian sa'yo pagdating ng araw. Mas pinakamasakit yan, Marisa. Huwag kang padalos-dalos sa iyong desisyon, sa iyong mga plano na hindi mo pinag-isipan ang lahat. Unahin mo ang mga anak mo, Ate Marisa. Sinasabi ko, hindi ako nakikialam sa damdamin na meron ka ngayon. Ang pinakikialaman ko, Ate Marisa, yung damdamin ng mga anak mo, hindi yung damdamin mo. Alam ko na mahirap po sa kanila. Mag-asawa po talaga. So ngayon na-realize mo, sabihin mo man, sabihin na kung sinungaling ako, umalis talaga sila, hindi natanggap pagdating ng lalaki dito. Hindi man po sila, hindi man po totally silang nag-alis. Kumbaga, nagpunta kasi dito yung mga kapatid ko, tapos pizza po doon sa may kalapit na sabi nila masama sila. Nagtatawag nga si Chloe, nagiging sa akin ng pera, wala daw siyang pangit mamaya. Tapos sabi ko man, sige pag may laman pa ako o hindi, kasi ko papadala kita mas 200. Isipin mo, Ate Marisa, binigay ko na nga sa inyo lahat, puhunan, kung ano man. Hindi pa rin na lumago. Medyo dandahan na kayo pabagsak ng pabagsak. Huwag naman sanang bumagsak. Ano? Pero ang katotohanan, hindi solusyon ng pag-aasawa para lamang matakasan mong isa pang problema. Kung mayroon kang problema ngayon sa mga anak mo, kapag mag-asawa ka na, may pamilya din yung lalaki, pangalawang problema mo yon.
Magkapamilya ka dun sa lalaki, pangatlong problema mo yan. Imbis na isa lang problema iniisip mo, Ate Marisa, nagiging tatlo. Instantly. Alam ko po yun na mahirap din talaga po mag-asawa. Oh. Matagal na po ako yung sabi ako ng mga kapatid ko. Sabi ko, alam ko din yun ang gawin niya. Kaya alam, talagang totally, hindi man ako mag-aasawa. Kasi lang, yun nga po, nagpunta dito, sabi ko nga bawal dito ako. Kaya, Alam mo, sa totoo lang, napapanood niya ang mga video mo. Napapanood niya yung kung magkano natatanggap nyo. Napapanood niya kung gaano na ang kaganda ang bahay mo. Ate Marisa, hindi talaga, walang dahilan para hindi siya magka-interes sa'yo. Walang dahilan para hindi siya magka-interes sa'yo. Dahil meron ka na. Meron na siyang masasandalan. Meron na siyang masisilungan. Ha? Meron na siyang malalamon pagdating ng panahon. Kaya Ate Marisa, nakikiusap ako. Unahin mo yung kapakanan ng mga anak mo. Huwag mo munang unahin ang damdamin na meron ka ngayon. Malinaw ba, Ate Marisa? alam ko po yung mali. Kasi lang po baga yung parang pag naguguluhan po ako. Naguguluhan ka Dito na po. dahil hindi mo, sa dami ng mga anak mo na iniintindi mo, naguguluhan ka. Pero mas lalong gugulo ang isipan mo, Ate Marisa, sa oras na mag-asawa kang muli. Mas dadami ang problema na iyong intindi. Unang-una, magiging first priority mo ang pamilya mo sa lalaki kapag dating ng panahon. Opsyon na lang ang mga anak mo. Opsyon na lang. Sana pigil-pigilan mo muna ang pagigigil mo, Ate Marisa. Pigil-pigilan mo muna, intindihin mo muna ang mga anak mo. Pero kung yan talaga ang gusto mo, wala din naman akong karapatan, pigilan ka. Ayaw ko nga po mag-asawa talaga at iniisip ko pa ang mga anak ko, walilip at saka Tama. mga babae po pa ang mga Tama. Yun ang magandang isip mo. Kumbaga po yung pag nanonood ako ng mana, alam ko po yun, malata po yung kaso lang po yung baga po total na hindi ako natutulungan. Parang nawawala po ako. Sabi ko sa sarili ko, wala yata ang solusyon. Kaya Maraming beses na ako nagsabi na hindi ko na kayo vlog. Iniiwanan ko ba kayo? Hindi, Ate Marisa. Dahil iniisip ko yung mga anak mo. Alam ko kung gaano kahirap. Kaya kita binigyan ng tindahan. Kaya binibigyan ka namin ng ayuda. Dahil gusto namin kayong tulungan. Tulungan nyo rin ang sarili nyo. Yun lang ang aking pakiusap sa inyo. Tulungan nyo ang sarili nyo. Magtulungan tayo pareho. Pero hindi ako pabor sa pag-aasawa mo. Ngayon pa lang sinasabi ko, hindi ako pabor sa pag-aasawa mo. Kawawa ang magiging buhay ng mga anak mo sa bandang huli. Kayang-kaya pang pigilan ang pagigigil, Ate Marisa. ay po, mga sa mga bagay na ganyan po. Kaya ko mag-case, kapag-case nga niya po ako. Kaya lang po baga yung baga po sa financial namin, yung pang-aral daw, parang doon pa ako naghahanap na kailangan namin. Tandaan mo, Ate Marisa, nabuhay nga kayo noon na halos wala kayong kinikita. Ngayon pa kaya na mayroon na nagbibigay at nag-aayuda at nagtutulong sa inyo na Team Kalingap? Hanggat mayroong Team Kalingap na handa kayong tulungan, Ate Marisa, huwag kayong sumuko. Hindi pa ako sumusuko sa inyo. Ang sabi nga ng tao, ano ba sabi ng tao? Tigilan ko na kayo. Sumusuko ba ako sa inyo? Andito pa rin ako, sinusubaybayan kayo at tinutulungan kayo. Tulungan nyo rin ako. Yun lang ang akin. Para maging masaya naman ako at panoorin kayo na maayos ang buhay nyo. Pero huwag mo ipakita sa akin na mag-asawa ka para masolusyonan mo yung problema mo. Hindi yan ang sagot. Hindi yan ang sagot. Salamat ng marami, Ate Marisa. Nakapag-usap tayo muli sa pagdating ng mga anak mo. Ano? Sa ngayon, bibigyan mo na kita ng ayuda. Huwag na po sa ano na lang, sa na lang po. Ha? Sa na lang kapag balik nila. O, sige. Sige po. Bibigyan ko ka. Huwag kang mahiya sa akin, sinasabi ko sa iyo.
Huwag kang mahiya, huwag kang madala sa mga baser. Sila po ang sandalan nyo. Sila po ang mga baser ang tignan nyo. Dahil iniisip nila kayo, hindi nila iniisip ang sarili nila. Yeah? Iniisip nila yung buhay nyo. Hanggat may Team Kalingap, Ate Marisa, tanggapin nyo ang tulong ng Team Kalingap. Pauwiin mo mga anak mo at sabihin mo kailangan ko sila makausap. Ha? Salamat. O to, tanggapin mo. Tanggapin mo ang tulong. Kailangan mo ng tulong. Huwag mong tanggihan ang tulong ng Team Kalingap. Ayan o. No, tanggapin mo. Huwag mong tanggihan ang tulong ng Team Kalingap. Dahil yan ay tulong ko sa inyo. At sinasabi ko, hindi kayang ibigay ng boyfriend mo ngayon ang buhay na binibigay sa inyo ng Team Kalingap. Hindi kaya niya. Alam ko ang plano niya. Sabihin man natin sabihin man i-deny man niya ang katotohanan. Pero isa lang pakay niya sa inyo. Maganda naging buhay niyo ngayon. Magiging masaya siya rito, may bahay na siya. May tindahan na siya. Pwede na siya magtambay-tambay sa bandang huli. Ha? Ate Marisa? Kapakanan ng pamilya mo ang intindihin. Mananatili at habang buhay ko kayong tulutungan habang nakikisama kayo sa akin. Habang mabuhay, nandito ang Team Kalingap para tulungan kayo. Sana pakisamahan nyo rin ang buong Team Kalingap. Binigyan na kayo ng bahay, binigyan na kayo lahat. Ano pa bang kulang sa inyo ng Team Kalingap? Kami po ang nagkulang. Kayo po ang nagkulang. Salamat at na tinatanggap mo, Ate Marisa, yung pagkakamali. Yan, katulad po ng tinahan ko dahil po sa mga anak ko kaya siguro napabayaan mo ang tinahan ko dahil sa mga anak ko kaya ganyan po pagbagsak. Sige lang. Kaya sabi ko may panahon pa para bumangon. Pero hanggat kumari ang pakiusap ko, huwag mong isentro ang isip mo sa pag-aasawa sa ngayon. Kapag maayos na ang mga anak mo, maayos na si Chloe, maayos na ang lahat ng mga anak mo, pwede ka na mag-asawa. Pero sa ngayon, Ate Marisa, hindi solusyon ang pag-aasawa para matakasan mo ang problema na dinadala mo ngayon. Magsuri ka. sorry po sa mga viewers kasi yun na lang po kasi minsan po sa kaisip wala na pa akong maisip na iba kundi pag-aasawa na hindi man talaga po pwede na asawa yung unahin kaysa sa mga anak ko. Alam ko na hindi man po talaga ako mag-aasawa. Kumbaga totally boyfriend lang po nagpunta dito. Nandito man po yung mga kapatid ko. Sana, Ate Marisa, wag mo nang pabalikin dito yung mga lalaki na yan. Hindi siya ang solusyon ng problema mo ngayon. Huwag niyong sayangin yung tulong ng Team Kalingap sa inyong pamilya ngayon. Hindi mag-aabot sa'yo ng 10,000 yan sa isang buwan. Yung lalaking yan. Tandaan mo ito. Hindi niya kayang mag-abot sa'yo ng 10,000 isang buwan. Ang lalaking yan. Pero ang Team Kalingap, higit pa sa 10,000 ibinibigay sa inyo para buhayin kayo. Alam ko. Ha? Alam ko. Ayun. Na hindi po nila yung kaya ibigay sa akin. At may una po sila pamilya. Kaya kumbaga total po, naguguluhan din. Kaya talaga po, gulo ako sa kanya. Hindi po ako sa kanya. Hindi magpaasawa. Kung may pamilya po siyang iba. Sana panindigan mo ang sinasabi mo na hindi ka mag-asawa. Marisa, tumayo ka, tumindig ka, alagaan mo pamilya mo. Huwag yung lalaki. Hindi siya solusyon sa problema mo. Problema lang ang dala niya sa inyo at hindi nakikita niya lang na maganda ang buhay mo, maganda ang bahay niyo. Ha? May nilalamon kayo galing sa Kalingap, may natatanggap kayong ayuda, mayroon kayong tindahan. Nakikita niya yun, Ate Marisa. Kaya siya nagpupursige, asawahin ka. Bakit? Dahil nakikita niya, mabubuhay mo siya. Dagdag palamunin mo. Kahit magtrabaho pa siya,
Kahit sabihin pa niya magtrabaho siya, gasino lang trabaho niya. Ha? Gasino lang trabaho niya. May mga pamilya pa nag-aabang sa kanya. Kumikita man siya ng 1,000, yung 800 para sa pamilya niya, magkano na lang sa'yo? 200. O baka wala pa. Dahil ikaw ang bubuhay sa kanya. So, alam ko po yun na. Kaya lang po yung bagang para po nawala na ako din katulad nga po ng sinasabi na kasi marami din po baga natutulog tayo nakalim lang. Kung intindihin yung baser, gawin yung stepping stone yung lahat ng mga baser nyo para magtagumpay kayo sa pamilya nyo. At huwag mo intindihin si Marian dahil si Marian naman given na. Ha? Hindi na siya halos pwedeng kasali sa vlog. Kayo na nga lang yung tinutulungan namin. Kayo yung panay namin binabantayan. Kayo yung inaayudahan namin. Intindihin mo pa si Marian at saka yung baser nyo. Mahalin nyo ang tulong ng Team Kalingap. Nakakahiya na po Nakakahiya? Kung nahiya kayo, dapat nung una pa. Dapat nung una pa, nahiya na kayo. Para sa bandang huli, wala kayong kahihiyan na, hindi na kayo mahiya. Dapat nung una pa, nahiya na kayo. Di ba? Hindi na ako magtatagal, Ate Marisa. Pawiin mo mga anak mo, mag-usap tayo. At mananatili akong tutulong sa inyo, lalo na sa mga anak mo. Kay Chloe ako naawa. sa udo pa po yung ako. O uno pa? O sige. Sige, ilang araw na rin naman. Sige po, Marisa, salamat po ng marami sa inyo. Salamat po kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, ganoon din po kay Kalinga Prab. Sila po ang naging sandalan namin, Ate Marisa. Kaya kami nagpatuloy na tumutulong sa iyo dahil yan sa Team Kalingap at saka sa founder ng Kalingap at sa pamilyang Matubang na siyang dahilan kung bakit nandirito kami at patuloy kaming tumutulong sa inyo. Thank you so much po, Kuya Bal Santos Matubang. Sige, Ate Marisa, salamat ng marami. Yung pera mo baka mawala. Pakiingatan mo na lang. Konti na nga lang. Nawawala pa. Salamat po, Doktor. Pasensya na po ka. Ganito nga po yung paano ko nagpunta ko. Pasensya na po kayo. Pero hindi na ako tutuloy ng mga asawa. Kumbaga po nagpunta na po talaga sa inyo. Panindigan mo. Panindigan mo. Unahin mo ang pamilya. Higit sa lahat, pamilya, Ate Marisa, ang importante sa lahat. Hindi lalaki. Alam ko po. Nandyan lang yung lalaki. Opo, alam ko po. Yun. Salamat ng marami, ha. Bye-bye na po, Ate Marisa. Bye-bye. Ayan po, mga Kalingap. Maraming salamat po sa lahat na nandirito po ngayon. Maraming salamat po sa ating mga sponsors. Kay Shirley UD, thank you so much po. Manay Liz, Leslie and Elena from Geneva, Switzerland, thank you so much po. Maraming salamat din po kay Webby Canada. Ganoon din po kay Mamo from Australia. Thank you so much din po. Ang hirap ng daan dito, mga Kalingap. So maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa kay Sir Leo D at kay Sir Win A. Thank you so much po sa inyong mga tulong po sa amin. Shout out po sa mga kasamahan natin sa nanandyan po kay Kuya Bal Santos Matubang, kagaya nila ni Brother Paas, Engineer Agol, Gilbert, Kalingap Gilbert, Kuya Kins, Catherine Official, Big Ali Official, Ancotic Channel. Suportahan po natin mga channel nila. Kalingap Topper, suportahan po natin. Sa mga sponsors po, maraming salamat po kay Ma'am Marie Abellana. Thank you so much din po. Sa lahat po ng mga sponsors, may mabanggit mo na ako, hindi, may nakalimutan mo na ako, thank you so much po. Malaki po ang utang na loob ko po sa inyo, sa inyong kabaitan po. So maraming salamat po at shout out din po sa iba pa ng mga vlogger na nandyan kay Kuya Bal Santos Matubang po. At maraming salamat po kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, ganoon din po kay Kalinga Prab.
manatili po tayong tumutulong sa kanila, Marisa, lalo na ngayon nagka-problema na naman sila. At hindi natin alam kung saan patutungo ang relasyon ni Marisa doon sa lalaki. Na sana mapagbago natin ang kanyang isipan, dahil hindi po madali, hindi po basta-basta ang kanyang desisyon na pag-aasawang muli. Lalo lang po natin didagdagan ang problema na kanyang dinadala. Hindi hirap na nga po siya sa kanyang mga anak, nag-asawa pa. Ano masabi mo, Mrs. Love? Anong may payo mo sa kanila kung ikaw man ay nasa ganong sitwasyon? Kung sa akin lang, hindi na ako mag-aasawa. Sa mga anak na lang. Kasi mas lalong dinagdagan yung problema. Magka-problema talaga kasi unang-una dyan, hindi natin hawak yung mga isip ng anak natin. Hindi naman natin pwedeng diktahan yan kasi hindi natin maano na ayaw nila yung tao na yan. Kasi hindi naman talaga yan ang tunay nilang tatay. Tama. Isa yan sa unang problema sa nakikita ko. Kasi una dyan, mahirapan siya sa anak niya at yung magiging asawa niya. Hindi naman niya pwedeng doon lang siya sa magiging asawa niyang bago. Tapos yung mga anak niya, di ba? Maano kasi yung atensyon niya. Mahati. Mahati sa tatlo. Yung mga bata kasi. Kasi pamilya niya, pamilya ng lalaki, at magiging pamilya niyang bago. Lalo tuloy madagdagan yung problema niya. Hindi na nga kaya ang sarili niyang pamilya, dagdagan pa. Kung ako talagang magdesisyon, wag na talagang mag-asawa.